Zaldico, wala nang kawala dito. Si Orly Regala Gutesa, building security consultant ni Representative Zaldico, nagsabing may basura na dinadala sa mga bahay ni Nako at dating Speaker Martin Romualdez. Ang tinutukoy niyang basura ay mga maleta na may pera. Ayon sa testimony niya, bawat maleta ay may halagang humigit kumulang 48 milyong piso. Isa sa mga halimbawa, may delivery ng 46 na maleta sa bahay ni Ko sa Valle Verde 6, Pasig. Pagkatapos ay 35 maleta lang ang dinala sa bahay ni Romualdez sa Taguig. Ayon kay Gutesa, nagsabing 3 beses niya mismong na-deliver ang mga maleta sa mga residensya ni Ko at Romualdez. Sinabi rin niya na may pagbabawas, deductions, bago dalhin ang mga basura sa bahay ni Romualdez. Ang ebidensya laban kay Representative Zaldico. Lumutang ang pangalan ni Representative Zaldico sa sworn affidavit ng isang dating engineer. Seryoso ba ang claim? O bahagi lang ito ng mas malawak na politikal na drama? Ano ang sinasabi ng dokumento? Naulat na si Henry Alcantara at ilang dating DPWH engineers ay tumukoy kay Representative Zaldico sa affidavit at testimonya bilang isa sa mga nakalink sa project insertions at pagpapalipat ng proyekto sa ibang distrito na nagpapahiwatig ng alegasyong sham projects or transfers para sa kickbacks. Si Representative Zaldico ay nag-deny at may due process na dapat sundin. Ang Senate debate ay umikot din sa kung dapat siya imbitahin at kung paano susuriin ang affidavit. Ang critical na legal step ay pag-verify ng mga dokumento, affidavits, pagkumpirma ng physical records, contract, project completion reports, at cross-examination ng testigo. Hanggang wala pang formal na sumbong o case filed at judicial determination, ang mga pangalan sa affidavit ay nananatiling alegasyon na dapat maimbestigahan. Matinding pahayag ni Nancy Binay at Cheese Escudero. Nang idawit ang kanilang mga pangalan, agad silang naglabas ng pahayag. Ano ang eksaktong sinabi ni Nancy Binay at ni Cheese Escudero at paano nito binabago ang narrative ng investigasyon? Si dating Senadora Nancy Binay ay mariing nag-deny ng anumang kaugnayan. Sinabi niyang nagulat siya at nalungkot na nasasangkot ang kanyang pangalan at iginiit na hindi totoo ang mga akusasyon. Si Senador Francis Chiz Escudero naman ay inilarawan ang mga pahayag ni ex-DPWH Undersecretary Roberto Bernardo bilang bahagi ng isang well-orchestrated plan upang siraan ang Senado at iginiit niyang wala siyang direktang ugnayan sa alegasyong inilatag. Ang mga denial na ito ay typical sa high-profile investigations. Agad na paglalabas ng counter-statements para protektahan ang reputasyon habang hinihintay ang investigasyon. Pero ang publikong epekto ay depende sa lakas ng evidence na ihahain. Kung matibay ang dokumentaryong ebidensya o corroborated testimonies, ang denials ay maaaring hindi sapat. Ang tanong, paano masusuri ng publiko ang kredibilidad ng denials laban sa dokumentaryong ebidensya? Tatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pari-parihas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkus ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Zaldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Zaldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Zaldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo, huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Lilibag Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos.
Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Taguig at dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito... Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na akong... Hindi ko makita na putol na siya. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasa ilalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po na nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa